Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran sa Doha, QICM. Magandang umaga sa mga Reyes Dizon families. Excuse me. Sa mga Reyes Dizon families, good morning sa inyo, dyan din sa Doha. At sa lahat po na forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga at welcome po ang gising na sa mga oras na ito o later on pa makipag-aral. Purihin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli na lumapit sa inyo, aming Diyos Ama, upang ang pag-aaral na ito ay maging pakinabang sa bawat isa sa amin. Salamat po sa nangangailangang marinig ang pag-uusapan namin ngayong umagang ito. Maraming salamat sa karagdagang kaalamang ibinibigay mo at ito'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay sa ikapupuri at ikararangal ng pangalan mo. Masyahan ka at mapurihan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin upang mga bagay na pinag-aaralan namin ay galing sa pangunawa at sa interpretasyon ng banal na Espiritu. Nagpapasalamat kami muli sa iyo, aming Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Yan. Good morning, Sister Evelyn Oblea. Magandang umaga. So, kahapon po ay hindi tayo nagkaroon ng pag-aaral kasi po napuyat po kami dahil nagkasakit po ang aking pangalawang apo kay Ana Lea. Kaya po hindi po namin nakayanan na at hindi ko po nakayanan na mag-live ng pagtuturo. Pero ngayon po, salamat sa Panginoon na matahimik na siyang nakatulog kagabi. Kaya meron tayong pag-aaral ngayon. So, nung isang araw, nung pang Martes, ay pinag-aralan natin ang patungkol sa mga pagsasagawa ng mga bagay na nalalaman natin na nasa Biblia na. Ang mga halimbawang ginamit ay si Gideon sa mga Hukom, chapter 6, verses 25 to 28. At yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya ay kanyang ginawa. Si Moises ay mas pinili niya na siya ay makihati sa kapighatiang dinaranas ng kanyang bayan kaysa sa marangyang pamumuhay. So talagang yun ang pinili ni Moises. At ganun din, yung huling pinag-aralan natin ay si Dimas, na iniwan niya si Pablo sapagkat siya'y nahumaling sa mga bagay ng sanlibutan. So ang bawat tao, lalo ng mga mananampalataya, ay nahaharap sa mga desisyon. Kailangan tayong magdesisyon kung ano ang mga hakbang na ating gagawin. Kaya nga, kung titignan natin ang mga naging desisyon ng mga tao na nakasulat sa Biblia, marami na tayong makukuhang halimbawa sa kanila. Ngayon, balik po tayo sa Hebrews chapter 11. Good morning, Sister Rowena Pineda. Ayan. Balik tayo uli sa Hebrews chapter 11 sapagkat makikita natin dito kung ano ang mga naging pagpapahalaga ng Diyos sa mga may pananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Halimbawa, dahil sa pananalig sa Diyos, katulad ng verse 4, Hebrews 11 verse 4, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. So kita po natin dito, may dalawang magkapatid, si Abel at si Cain, o si Cain at si Abel. Pareho silang naghandog sa Diyos. Pero si Abel, kanyang inihandog ang
isa sa kanyang mga inaalagaang tupa. Ito ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos na kapag lumalapit ka sa Kanya at maghahandog ka sa Kanya, ihandog mo ay dugo ng mga tupa o kambing na iyong alaga. At ito ay sumasalamin sa pagdating ng ating Panginoong Kristo na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Subalit si Cain, alam na niya na ganoon ang nire-require o nignanais ng Diyos, inihandog niya yung sarili niyang kapamaraanan. At yun ang mga prutas, at yun ang mga tanim niya na inihandog sa Diyos. Kaya nga tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at si Cain ay hindi. So bawat tao sa kanyang kaugnayan sa Diyos ay mayroon tayo mga desisyon na kailangang kinakaharap o kakaharapin o mga desisyon na kailangan nating gawin. Hindi natin ito pwedeng ipagwalang bahala sapagkat ito ay mga mahahalaga na mga bagay sa ating buhay. Kaya nga, pakaisipin natin kapag tayo ay nagbibigay ng mga o tayo ay magdedesisyon, kailangan ang ating kaisipan at damdamin ay nakatuon sa Diyos at tignan natin ang kanyang ipanalangin natin, yun ang una, at tignan natin sa kanyang salita kung ano ang mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban. Ngayon, tignan nyo rin si Noe, di ba? Another example, Hebrews chapter 11 verse 7. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe, ayun no? Pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. So anong ibig sabihin nun? Si Noe ay naharap din sa isang desisyon. Kinuusap siya ng Diyos at may sinabi ang Diyos sa kanya na kanya nang aalisin ang lahat ng tao dito sa mundo. Magkakaroon ng tag-ulan na hindi pa nila nakikita. At sabi niya, ililigtas siya at ang kanyang pamilya. Magdidesisyon si Noe, di ba? Susunod ba siya o hindi? Ipagwawalang bahala ba niya ang sinabi ng Diyos? At sasabihin niya, ay siguro naman maliligtas kami sapagkat kami matuwid. Maaari, ano? O kaya naman, pero ang ginawa ni Noe, pinakinggan niya ang babala ng Diyos at binigyan siya ng instruction kung paano niyang gawin yung daong o yung arko. Kaya naligtas siya at ang kanyang buong sambahayan kasama na ng maraming mga land animals na tinatawag. Yung mga hayop na nakatira sa lupa ay isinama niya sa arko. Kaya sila ay naligtas. So nagkaroon pa rin ng desisyon si Noe patungkol sa kanyang kung siya'y susunod o hindi susunod sa sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya meron tayong mga makikitang layunin ng Diyos sa Biblia. Halimbawa, meron kang isang desisyon, kung ano man ang desisyon mo, either ikaw ay lilipat ng trabaho, o kaya mag-aasawa ka, o kaya ano ang dapat mong gawin ng mga major decisions sa iyong buhay. Siyempre, kailangan meron kang ginagawang mga steps, ika nga. Ano ba ang mga bagay na yun? Halimbawa, itong yung itatanong. Good morning, Sister Rowena Pineda, Sister Tess UC. Ayan. So, ano ba ang layunin? What is your purpose? Diba? Tinitignan mo rin yon. At titignan mo kung ito'y naaayon sa salita ng Diyos o sa banal na kasulatan. Ito yung mga tanong na pwede mong itanong sa mga desisyong iyan. Inilalagay ko ba ang nais ng Diyos na nauuna kaysa nais ko? Iyon. Kasi tayo man, meron tayong preconceived ideas, ika nga. May iniisip ka na kapag ito'y ginawa mo, ito ang mangyayari, ito yung kasunod, ito yung kasunod. Subalit yan ay yung ilalapit muna sa Diyos. Maaaring meron ka ng mga bagay na hakbang na gagawin.
pero ipinapaalam mo ito sa Diyos at iyong itinatanong, sang-ayon ba ang Diyos ito? Naaayon ba siya sa kalooban niya? Ito ba ay makapagbibigay sa iyo ng lalong mabuting karanasan patungkol sa Diyos? Kaya, iisipin natin na kung inilalagay natin ang nais ng Diyos kaysa sa atin. So, anong iyong isasagot? Oo, hindi, o hindi ko alam. Diba? Kaya kailan alam natin ang Biblia. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Nananalangin tayo at lumalapit sa Diyos. Sapagkat mahalaga na alam natin kung anong sinasabi ng kasulatan. So, yun ang una. Inilalagay ba natin ang nais ng Diyos na nauuna kaysa sa nais natin? Tapos, ang pangalawang tanong, ito po ay mga suggestions. Kaya nga, in decision making, there are suggestions to do. Ika nga, mga suggestion na ating maiisip o mabibigyan ng desisyon bago ka mag-decide, ay tinatanong mo muna ang mga bagay na ito. Isa pang katanungan ay, makakatulong ba ang iyong desisyon na mahalin mo pa lalo ang Diyos at ang iba kaysa sa iyong sarili? Diba, no? Kasi kinukonsidera natin, ito ba'y lalo makapagbibigay ng mabuting karanasan patungkol sa Diyos at sa aking kapwa? Hindi ba ako makakasakit ng aking kapwa kapag ginawa ko ito? Kasi hindi lamang ang sarili mo, 'di ba? Sabi ng Panginoon, siya munang minamahal natin. Pangalawa, mamahalin natin ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So yan ay bahagi pa rin ng mga desisyon natin. Kasi kung minsan yung ibang mga tao sasabihin nila, desisyon ko namang ito, wala namang ibang taong involved dito. Yun ang inaakala ng marami. Naakala nila, hindi makakaapekto ang desisyon nila sa kanilang pamilya, sa kanilang kinabukasan, sa mga salin-lahi nila. Mayroon pong epekto ang mga bagay na dinidesisyonan natin. Kaya nga, mabuti pa na isinasangguni natin sa Diyos ang bawat hakbangin natin upang hindi magkakaroon ng mga consequences, ika nga. Mayroong magiging bunga yan, mayroong magiging resulta yan kapag dinicide mong isang bagay. So, yun. Yung una, ang pasya ba ng Diyos ang mauuna o yung pasya natin? Pangalawa, ito ba'y makatutulong ng higit na maipahayag ko ang aking pagmamahal sa Diyos at sa aking kapwa kaysa sa aking sarili? Ano ang iyong tugon? Oo, hindi. At hindi ko alam. Diba? O minsan, hindi mo alam. Ay, Lord, hindi ko alam. Well, ang sabi naman Panginoon, pag hindi mo alam, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. Kung sino man ang may kakulangan ng karunungan, kaalaman, pangunawa, humingi siya sa Diyos upang sa ganon ay makamtan niya ito at magkaroon ng mabuting desisyon. Ang ganon. Isa pang tanong, makatutulong ba ang aking desisyon na matupad ko rin ang dakilang utos? Anong ibig sabihin nun? Yung Great Commission. Sa iyong mga desisyon ba, ito'y magiging mga patotoo para sa ibang tao na mapagkukunan din nila ng halimbawa dahil sa naging desisyon mo? At makatutulong ba ito upang mas lumaganap ang mabuting balita sa iba't ibang mga tao? So, ang daming kinokonsidera. Pinag-aralan na po natin ito. Binabalikan na lang natin kung naaayon ang ating mga desisyon sa panukala ng Diyos at sa kanyang mga sinasabi sa banal na kasulatan. So, ang sagot mo, oo o hindi. Diba? Oo ba o hindi? Alam mo rin yon. Kasi binigyan naman tayo ng Panginoon ng kaisipan at binigyan naman niya tayo ng kakayanan na magdesisyon. Thinking, willing, yun. And feeling, yung feeling natin. Ano yung pandama mo dito? Basta tatandaan po natin, ang Panginoong Diyos, kapag siya ay nagdedesisyon para sa atin, ay laging may kapayapaan. Kung halimbawa na may mga issues sa buhay mo o may mga kung anong dapat mong gawin, kailangan may kapayapaan ka. Kapag naguguluhan ka, you need to go back to God. Kasi
Hindi kailanman manggugulo ang Diyos o guguluhin ang iyong damdamin, ang iyong kaisipan. Ang Panginoon ay laging mapayapa. Una, ang pag-ibig ng Diyos, ang ating nadarama, ang kagalakan ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos. Yun ay diretsyo na ibinibigay ng Diyos sa atin. His love, His joy, His peace. Tatandaan po natin yan. Ngayon, ang isa pang tanong sa ating mga desisyon ay, makatutulong ba yung desisyon mo na lalo kang makapamuhay ng may kabanalan? Kasi mayroong mga panukala din ang dyablo na isisingit sa iyo. Lalo na, halimbawa, promotion. Promotion. Isang halimbawa na lang, mapopromote ka sa trabaho. Pero, di ba? Yun na nga eh. Pero, merong mga bagay kang kukonsiderahin. Kung ikaw ay mapopromote, halimbawa, magiging supervisor ka, halimbawa. Pero mas marami kang oras na gugugulin. Siyempre, tataas ang sahod mo. Pero, yung gugugulin mong trabaho ay baka matakpan pati na ang sarili mong devotion sa Panginoon at ang iyong panahon sa iyong pamilya. Kaya nga, kukonsiderahin mo kung paano mong ibabalanse lahat ang mga bagay nito. Kaya ngayon ang tinatawag nating pros and cons. Kung gagawin mo ito, ano ang magiging pakinabang, ano ang mga bagay na isa-sacrifice sa mga bagay-bagay na ating dinidesisyon. So, nagbigay lang ako ng halimbawa. Kung halimbawa na binibigyan ka nga pero mapapalayo ka. Naranasan ko rin po yun. Binigay ng Panginoon sa akin ng trabaho yun sa Pampanga. Pero pagkatapos nun, pinopromote ako, dinala ko ng Maynila. So, nagkaroon ako ng kaisipan kung alin ang aking tatanggapin. So, promotion, mapupunta ako doon. Well, nung una, pumayag ako kasi nga gusto ko rin namang maranasan kung ano ang nasa main office namin. Pero later on, after a year, sabi ko sa Panginoon, bigyan mo na lang ako ng ibang trabaho kasi maraming na-sacrifice sa naging decision ko na pumunta dito. And God was so very gracious na ipinahintulot niya na maranasan ko mga bagay nito para magkaroon ako ng desisyon kung alin ang mas mahalaga sa akin. Eh syempre, batang-bata pa lang ako sa Panginoon noon. I was so young in the Lord. Kaya nga, kailangan ko pa ng marami at karagdagang karanasan. Ngayon, nung na-promote na ako, pero natigil ako sa Bible School. Kaya later on, sabi ko sa Panginoon, bagamat po ito ay isang promotion at ako'y nagkaroon ng karagdagang kaalaman nung kami nasa main office, may mga kasama naman ako na kapwa mga manggagawa at kami ay nagtira sa isang bahay at sama-sama kaming kumain, sama-sama kaming umalis. So may kasama talaga ako. Kung patungkol sa kasama, meron ako. Kaya lang, may mga bagay na natigil. Kaya ni-request ko sa Panginoon, ibalik mo na lang ako, bigyan mo na lang ako ng bagong trabaho. And so the Lord did open another job for me. At doon, naipagpatuloy ko na kung ano ang mithiin ng Diyos sa akin, ang magtapos sa paaralang Biblia. Kaya nga, hindi man ako nakatapos ng first batch ng mga estudyante, nakatapos ako dun sa second batch. Kaya nga, may mga bagay na magiging alanganin para sa atin. May mga bagay naman na magiging maayos. Kaya nga, lagi nating itinatanong sa Panginoon kung ano ang makabubuti sa atin at makapagdadagdag ng ating karanasan sa Diyos at makapagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Kanya at masusunod natin kung ano ang kalooban niya. So, bawat isa sa atin. So, kung ang sagot mo ay oo, marami ka pa rin kukonsiderihin. Meron pa bang karagdagang maitutulong ang iba patungkol sa iyong desisyon? So, ikaw ay nagsisik ng godly counsel. After na nasik mo si Lord, pero parang hindi ka pa rin, alanganin pa rin ang iyong naiisip, you can go to a godly counselor, ibig sabihin ng iyong pastor o mas nakahihigit ng kaalaman sa iyo and you can consult them. Pwede rin.
So maraming mga bagay kang kukonsiderin. Pero kapag ang Panginoon talaga ang nag-decide para sa atin, hindi magkakaroon ng ibang problema sa mga desisyong binigay niya. Ganyan po ang Panginoon. Kapag ang ating mga desisyon ay tama at matuwid, hindi magdadagdag ng ibang problema. Masosolve ang problem natin. Pero kapag desisyon natin, ang ating inisip at ang ating ginawa, magkakaroon ng iba't ibang mga sangayan sapagkat hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin ngayon, kung nakokonsidera mo pa ang mga bagay na yan, maraming katanungan. Pwede mong isulat yan at pwede mong pagbulay-bulayin yan, iharap mo sa Panginoon. Kasi mas nalalaman ng Panginoon ang the best. Pero gusto rin niyang mag-isip tayo. Gusto rin niyang gampanan natin ng yun with all our heart. Na buong puso natin gagawin yon sa hindi tayo napipilitan lang. Tatandaan natin, hindi namimilit ang Diyos sa mga desisyon natin. He wants us to voluntarily do it. Gawin natin ito ng buong pagpapakumbaba. At may kapayapaan, may kagalakan, at lalo nating mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, kailangan nating matutunan ng mga bagay nito. Hindi po tayo tuturuan sa eskwelahan ng ganito. Ang eskwelahan ng Diyos ang makapagtuturo sa atin. Ang eskwelahan ng banal na Espiritu, sapagkat tayo po ay gagabayan sa katotohanan. He will guide us into all truth. Tayo gagabayan sa lahat ng katotohanan. Hindi tayo ililigaw ng Diyos. Hindi rin magsisinungaling ang Diyos sa atin. Pawang katotohanan, tama at wasto at napapanahon ang mga bagay na binibigay niya sa atin at magiging bunga ng mga desisyon natin. Ito po ay mahalaga sa atin kasi kung minsan, halimbawa na lang, nangungupahan ka pa lang ngayon, nagre-renta ka pa lang, di ba? So, gusto mo na sana na bakit ka basta bayad ng renta, sana rent to own na lang, di ba? Rent to own. Ibig sabihin, habang nire-rentahan mo yan, nagiging sa'yo yan in the future, kaysa sa nagre-renta ka lang. So, halimbawa lang yon. Ngayon, ang kukonsiderihin mo na naman, saan, anong lugar, di ba? Titignan mo, saan bang lugar? Saan ka maghahanap? So ngayon, maghahanap ka na naman ngayon. Titignan mo kung ito'y naaayon sa budget ninyo, di ba? Naaayon ito sa lugar, kung ito ba'y malapit sa eskwelahan, ito ba'y malapit sa trabaho, ito ba'y malapit. Marami kong kukonsiderihin sa lahat ng ito. Alin dyan? So halimbawa, nakahanap ka na, ito maganda, ito maganda, ito maganda. Pero, tapos na ba yun? Gagawin mo na? Hindi pa rin, di ba? Kukonsulta mo sa Panginoon. Panginoon, i-lead mo kami. Gabayan mo kami para makahanap kami ng lugar para sa amin. Naalala ko po nung kami lumipat dito sa bahay na ito, dito sa aming lugar, nung una, ibinigay talaga rin ng Panginoon yan. We prayed for it. Pinanalangin namin na bigyan kami ng lugar ng Panginoon dito sa Coffs Harbor. So, maayos naman yon. It was a bungalow type, sa ground lang siya, yung ganon. Pero nung dumadaan na ang panahon, ay dahil forest sa likod, yung ganon, may mga snakes na lumalabas during winter time, nag-hibernate sila tapos lumalabas. So hindi lang minsan, mga ilang beses pa na meron silang nakitang ganon, which will be very dangerous para sa mga bata. Kaya nga, they have thought of another place. Pero ngayon, ang tanong na naman, saan? Hindi lang yun, yung parking, kinukonsiderahan yun. Sana may parking na maayos. Kasi hindi na ipapasok ang mga sasakyan sa mga parking kasi maliliit lang yung parking space. Yung mga nakadesign na mga bahay na dati ay maliliit lang ang mga kotse. Ngayon, malalaki na kaya hindi makapasok. So marami kang kinukonsiderahan ng ganito. Nananalangin kami, Lord, bigyan mo kami ng panibagong lugar. So marami na silang maraming hinanap, pero hindi pa rin yun. Finally, nung kami nakalipat dito, napakabuti po ng Panginoon.
Nung talagang tiningnan nila ito, tiningnan nila yung titirhan, yung lugar, lahat, it was perfect. It was the Lord. At alam niyo po, yung number 24. Di ba lagi ko pong sinasabi sa inyo, on the 24th day of any month from now on, I will bless you. So, ang number ng bahay ay 4/24. Tapos po, nung kinausap nila yung may-ari nito, tiningnan nila, tapos nung ding araw na yun, nagdesisyon yung may-ari. Noon, marami ang tumitingin sa mga bahay at ang may-ari ang magdedesisyon kung sinong kung sinong titira sa bahay niya, sa pinarerenta niya. Nung ding araw na yun, dinesisyon na ng may-ari na ibigay iyon sa pamilya namin dito. Kaya nga po, alam nyo, all things will always work together for good to them that loves the Lord. At ang kagandahan pa po, nakaharap kami on this side, ayan, towards my hand, dito po, this side, ay facing the sea. Nakaharap po kami dito sa side na ito, sundan nyo yung aking face, facing the sea. Kaya nga, kitang-kita mo yung sunrise. Kaya halos araw-araw pinipicturean ko yung sunrise eh. Kasi iba't iba ang kapamaraanan ng Diyos kung paano niya pinakikita. Pag magbubukang liwayway, ika nga. I have so many pictures of it already. Halos araw-araw napipicturean ko yan. Yung early na magra-rise yung sun, yun ang kinukuha ko. Kasi nga, makikita mo doon, the heavens declare the glory of God. Para ka naka-staycation all the time. Kaya napakabuti po ng Panginoon. He will always give you the best when you wait for the perfect time. When you prayed for it, you've looked for it, naghanap ka na, and you're asking, Lord, saan po ba? So finally, merong parking sa likod, maipapark yung isang car, kaya lang yung isang car, nandito rin sa may harapan. Pero, may enough na space, malapad ang daan. Kaya hindi ka bubungguin ng sino man. Kaya nga, yung mga decision pong iyon, napakahalaga na tayo naghihintay sa Panginoon. Kinukonsidera natin, we pray for it, and we ask the Lord kung kailan, kung papaano. Kaya, all things will always work together when we ask the Lord. So, ngayon ang tanong sa atin na, meron ba tayong mga didesisyonin na hindi pa natin dinidecide dahil nga nag-aalanganin tayo? So, I pray na konsiderahan natin ang mga bagay na sinasabi ng Diyos over ourselves. We have to trust the Lord entirely sa ating buhay. Kahit na ano, we have to entirely give everything to the Lord. Makikita natin kung gaano siya kabuti, kung gaano niyang sasagutin ang ating panalangin in His own way, not our way. Pag nasanay tayo doon, hindi na tayo mabibigla kung ang isang bagay ay binarahan ng Panginoon. So it means He has a better opportunity na ibibigay sa atin. So we can be confident in the Lord, secure in the Lord, and we are happy. Ikaw, hindi lang yung happy, you are joyful sa mga bagay-bagay. You feel the presence of the Lord, makikita mo ang paggabay at pangunguna niya. So, ipinapanalangin natin ang lahat ng ating kapasyahan. Sinasanggunin natin sa Panginoon. Bukas tayo sa kanyang pangunguna. Hindi yung tayo ang manguna. Matututo tayo na ang Panginoon ang nangunguna sa atin, hindi ang ating sarili. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Another practical lesson, Panginoon, sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Salamat po. Andyan ka, andyan ang iyong salita, andyan ang pangunguna ng banal na Espiritu upang kami ay lagi nakagagawa ng mga desisyon na katanggap-tanggap sa iyo, sang-ayon sa iyong banal na kalooban, na makapagbibigay lalo sa amin ng karagdagang karanasan, kaalaman na kayo ay Diyos na mabuti. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng iyong pangunguna, Panginoon. We are grateful, thankful, O Lord, forever grateful sa lahat ng bagay. We pray, Lord, na sa anumang bagay na aming ginagawa, isang guni muna namin sa inyo.
Delight thyself in the Lord, and He will give you the desires of thine heart. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Maraming salamat, Panginoon, sa napakaraming mga talata sa Biblia na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob kapag ito'y aming ginagawa, inaaksyon na namin ito at isinasangguni sa iyo, maiaayos ang aming buhay. Hindi mali-mali ang aming buhay. Hindi mali-mali ang aming mga desisyon. Hindi kami maghihinayang sa naging desisyon namin kapag kami lamang ang nag-decide noon. Kundi kami ay tutugon at kami ay tatawag sa inyo at kayo naman ay magbibigay ng katugunan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala mo, paggabay mo sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming samadalangin. Amen and amen. Tanggapin ang mga pinakamainam na desisyon sa inyong buhay sa patnubay ng ating Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tanggapin ang lahat ng naaayon sa kanyang kalooban. Tanggapin ang kagalingan, tanggapin ang kalusugan, tanggapin ang mga bagay na kinakailangan mo sa pangalan ng Panginoon Kristo at ikaw ay higit na maging matatag na mananampalataya kay Kristo Jesus. Sumunod ng patuloy, una muna ang Panginoon kaysa anumang bagay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. So maraming salamat sa inyo na nandyan. Sister Evelyn Oblea, Sister Rowena Pineda, Sister Tess UC. Salamat po. Kayo pa lang kasi ang gising. Isa sa Pilipinas at dalawa dito sa Osiland. Yan. Maraming po salamat. Have a blessed weekend. And I'll see you next week. God bless po. Bye for now. Smile. Jesus loves you very much.